Sinag ng araw. Mahiwagang dahon. At kaunting patak ng ulan. Yay! Sa wakas, lahat ay nagkaroon ng magandang ani. Tama, tatlo silang mababait na diwata. Araw, kalikasan, at ulan. Lagi silang masaya na tulungan ng mga tao sa mahiwagang lupain na ito nang sama-sama. Salamat, diwata ng araw sa pagtulong sa amin na magdala ng mainit na sikat ng araw sa mga puno. At ang diwata ng kalikasan na laging tumutulong sa mga puno na lumago ng mas mabilis. Oo naman, ako at ang kalikasan ay palaging naglalabas ng pinakamahusay para sa lahat. Gayunpaman, ang husay ninyong dalawa, bakit kayo sumasama sa diwata ng ulan? Minsan kapag kailangan natin ng maraming ulan, gumagawa siya ng ilang maliit na patak ng ulan. At kapag malapit ng alangin ng mga pananim, nagdadala siya ng bagyo. Walang silbi ang kakayahan ko sa kanila at sa mga diwata. Pero sigurado, hindi ganun ang nararamdaman ni na araw at kalikasan. Hindi ba? Siguro dahil kaibigan yung dalawa ang diwata ng ulan, kaya niyo siya sinasama, di ba? Yun palang tingin ng lahat sa akin. Ako, ginawa ko ang lahat para matulungan lang sila. Araw at kalikasan, kayong dalawang nakakilala sa akin. Sabihin nyo. Sige, kung pareho kayo ng tingin sa akin, aalis na ako. Ulan, wag! Huwag mo siyang habulin. Kung wala siya, hindi tayo maapektuhan. Pero, huwag kang mag-alala. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Malamang babalik siya agad. Ngayon, kailangan na nating magpahinga para makapagpatuloy tayo ng trabaho bukas. Gayunpaman, hindi inaasahan ni na araw at kalikasan na ang kawalan ni ulan ang magpapahirap sa kanila sa mga susunod na araw ng trabaho. Ano bang problema ng diwata ngayon? Ang enerhiya ng bawat isa ay napakalakas at hindi pantay na ang ating mga pananim ay nalalanta ng mga ito. Tama, dapat kang tumuon sa paggawa ng maayos ang iyong trabaho. Bakit ganun? Malinaw na ang aming mahika ay palaging nagbibigay sa lahat ng isang mahusay na ani. Yan kasi, wala si Ulan. Naaalala mo pa ba? Noong araw na yun, nagdala kami ng ulan ng ulan at mga mahiwagang dahon sa lahat ng dako na tinutulungan ng mga puno na lumago at lumaki ng mas mabilis. Tinutulungan din tayo ni Ulan na ipamahagi ang enerhiya ng araw sa mga puno, sa hardin, para hindi masunog at matuyo ang mga halaman. Naku, minalait natin ang kahalagahan ng ulan. Oo, ngayon kailangan na natin hanapin siya at ibalik. Kung gayon, bilisan mo, hanapin natin siya. Saan siya nagpunta? Kung patuloy tayong maglalakad ng magkasama nang hindi makontrol ang enerhiya na tulad nito, ang mga halaman ay masisira. Nang malungkot sina araw at kalikasan, biglang nakita ni kalikasan ang pamilyar na mga bula ni ulan sa paligid. Ang bula ni Ulan! Mukhang nandyan si Ulan! Oo, tama! Bilisan mo! Pero anong problema niya? Bakit marami siyang sugat sa katawan? Bakit ganito ang sugat ng katawan niya? Siguradong mayroong... Mag-ingat ka! Magaling. Sino ka? Bakit mo kami inaatake? Ikaw ba ang nanakit kay Ulan? Ako ang itim na duha na si Melissa. Ang pangunahing tungkulin ko ay kunin ang kapangyarihan mula sa mga diwatang tulad mo. Ngayon, napakaswerteng nakilala ko kayong tatlo dito. Ngayon, panoorin niyo to. Ganun at sinusukan nilang lumaban na ituloy pa rin sila Melissa at Ulan sa kapangyarihan ng dalawang diwata. Magaling! Siyempre, ako... Ngunit hindi alam na araw at kalikasan na ang palihim na tumira sa kanila ay si Ulan. Ulan, anong ginagawa mo? Kaibigan mo kami, sina araw at kalikasan. Hindi tayo magkaibigan. Si Melissa lang ang kaibigan ko. Tama na. Si Ulan ang matalik na kaibigan ko. Kung tutusin, at kayo, ang kaaway na nanakit kay Ulan. Anong ginawa mo kay Ulan? Wala akong ginawa. Bago lang kayo pumunta dito, nakinig sa akin ng kawawang Ulan at pumayag na samahan ako sa pagiging pinakamalakas na diwata.
kasama ang itim na kapangyarihan ko, si Ulan ang sumusunod sa utos ko. At kayong kalaban niya. Hindi, kailangan nating ligtas si Ulan sa pagkontrol niya. Kalikasan, tulungan mo ako. Bagamat sinubukan nilang lumaban, naitaboy pa rin sina Melissa at Ulan sa kapangyarihan ng dalawang diwata. Hindi ko inaasahan na ganito pala sila kalakas kapag pinagsama. Kung magpapatuloy ito, matatalo ako. May paraan. Tingnan mo kung ano ang meron kami para sa'yo. Ako hindi! Kailangan natin itong sirain bago mapahamak si Ulan. Buti na lang at umabot tayo sa oras. Natalo ka at malapit nang mawala ang iyong kapangyarihan. May gusto ka pa bang ipagdalamahati? Gusto ko lang sabihin, Ulan, natawad kong minaliit kita, pero mahalaga ka talaga sa amin ni Kalikasan. Kung wala ka, ako at si Kalikasan ay hindi matutulungan ng mga tao na mapalago ang kanilang pananim at maging masaya tulad ng dati. Tama, Ulan! Kung laging maayos ang kahulugan sa pagitan natin, kailangan ka namin. Sayang naman ang magandang pagkakaibigan. Sa kasamang palad, kahit anong sabihin mo kay Ulan ngayon ay walang silbi. Dahil siya ay... Hindi inaasahan ni Melissa na ang taus-pusong salita na Araw at Kalikasan ang tumulong kay Ulan na unti-unting mawala sa kanyang kontrol. Araw, Kalikasan, pinapatawad ko, kayong dalawa. Anong ginagawa mo? Bilisan mo at sundin mo ang utos ko para sirain sila. Pero sila, mga kaibigan, tama, matalik na kaibigan ko sila. Ulan, tatandaan mo. Hindi sila! Buksain natin sila! Hindi! Ang kailangan kong buksain ay ikaw! Hindi! Nagwagi tayo! Natalo natin si Melissa! Salamat din sa mga sinabi niyo na nakatulong sa akin na magising. Maraming salamat! Patawad Ulan dahil nasaktan kita. Ngayon, naintindihan na namin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas at pagkakaisa ang pinakadakilang lakas. Kaya't mangako tayo na magsasama-sama tayo habang buhay. Mula noon, ang tatlong diwata ay namuhay ng masaya at maayos na magkakasama at nagdala ng masaganang ani sa mga tao. Wow, fairy tales.